Pangkasiyahan ang nag-iisang syalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Syalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Syalala and Friends. Dito lang sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Syalala kasama ang hunk na si Mark Canlas. Ang nag-iisang syalala ng buhay nyo. Ang pinakamagandang syalala ng buhay nyo. Hi! Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat! Woo! Partida yan, sakit ang lalamunan. Buti na lang dumating dito si Mark Canlas. Yes, hello mga listeners natin. Oo, session na kayo yung guest ko si Doc Noel, nawawala boss ko. Si Doc, hindi kaya naka yung aking kwelyo, mataas. Hindi makakarating si Doc Noel Jose Laksamana, mayroong emergency. So, kami muna po ni Mark Canlas ang samahan nyo dito sa Syalala and Friends! Ang hirap, pag gano'n yung boses. Yes, kaya pala nag-go-warm up ka. Oo, nag-concert kasi ako kagabi. Nag-concert ako kagabi! Ayan, lumalabas-abas na. Today is Tuesday! November 3, 2015. Birthday ni Ate V! Ay, happy birthday! Happy birthday! Birthday talaga ni Ate V at saka si Tita Annette Goza ng GMA7. Sino pa ba? Mami ni Ryan Agoncillo, happy birthday. Wow, pati mami ni Ryan Agoncillo knows ko ang birthday. At sa lahat ng mga nagbe-birthday, today talaga yung birthday ng ating boss, si Sir Bombi. I love you. Yes. At syempre, yung mga may birthday ngayon, kantahan kagad natin. Diba? Ito ang ating kanta mula sa Minions. Happy birthday. At sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon, may birthday ka bang kaibigan? May nagbe-birthday ngayon? O, tapos na. Tapos na. Talaga. Sige, ito, para po sa inyo lahat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Para may nag-aw. Nagkarate. Okay. Ako po si Syalala, syempre dito sa Syalala and Friends with Mark Canlas. Today is Tuesday, November 3. Inulit lang natin, di ba? Live po kami dito sa DZRJ 8:10 a.m. Ayan, syempre ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Naman talaga nagpapasahan tayo ng sinasabi para may lumalabas ang aking boses. At syempre, bisitahin ang aming website na 8trimedia.com. .com ba? .com. Com ba? Puntahan ang broadcast live link po natin 8trimedia.com/broadcast then live para masubaybayan ang live streaming ng aming programa. Hello! Makikita din mga link sa ating social media accounts tulad ng Facebook. May Facebook ka? Yes, meron sige, Facebook. Pero may mga poster ako eh. Okay. Social may yes, poster. Mark Canlas. Ako din, may poster ako. Pero ang akin, Syalala Reyes, yung naka-yellow ako. Yeah. Naka-yellow ako. And Twitter, may Twitter ka? Wala, Instagram lang. Wala rin ako. Anong Instagram mo? ArcSage213. Ako naman, Syalala1121. Yan ang Instagram namin. Pero dito sa A-Tri-Media, open nyo rin ang ating social media accounts sa Facebook, Twitter, at Instagram. Pati na din ating mga contact na text line 0977-342-1644. At ang hotline natin
412-0288. Diba? Marami tayong pag-uusapan dito, Mark. Unang-unang issue, laglag bala. Ayan. Aray oo ko mamaya nga. pag-uusapan natin. Pangalawang issue, hold your breath and hold your brief. Hold your brief, ikinasal na si Sinetch. Mahal. Congratulations. Batang ito, babaeng ito, walang ginawa kundi mag-jowa. Pero ngayon, ikinasal na daw sa West. Aba, social. Kahapon lang. Nako, babalita natin dito. Nakita ko sa Jari. Tinext din ito sa akin ng aking friend. Yan sila Alan Jonas Gorgirul at saka si Noel Ferrer. So, ayan. Ikinasal na po si Mahal. Ang detalye, mamaya yan. Pag-uusapan natin. Kaya abangan nyo. Ikaw, Mark, sino namimiss mo pag Christmas? Siyempre, mama ko, mga mahal ko sa buhay, mga kapatid ko. Hindi ka ba umuwi ng Umuwi. Kaso, twice a month. Okay na yun. At least twice a month nakikita mo sila. Hindi kagaya ng iba natin mga nakikinig dito sa DCRJ 8M. Yung OFW, ang tatay, ang nanay, ang kuya, ang ate. Yung mga nasa ibang bansa, diba? Yung mga kaibigan din natin nagti-TNT. Diba na walang pera, kailangan gawin yun dahil para kumita. Yung mga nakatira natin, mga kamag-anak na mostly mga lolo-lola na naka-base na sa ibang bansa, lalo na sa Amerika, na miss natin. Hindi naman tayo pwedeng pumunta doon dahil ang mahal-mahal. Yes, diba? Tama. Buti na lang may Skype, buti na lang may text, pero kung iba pa rin yung nahahag mo, naaakap mo ng totoo nang dyan siya, no? Tapos kumakain kayo, natawanan lang ng tawanan. Hindi maibibigay ng internet yun, no? Ng social media, hindi maibibigay sa atin. Mas maganda talaga yung, parang ito, harapan tayo, Mark. Di ba nakikita natin isa't isa? Tsaka yung matagal na kamustahan, tawanan, may iyakan nagaganap, yung mga ganon. Kaya, ang song na ito, talaga ito ang isang sa nakakaiyak na music pag Pasko, di ba? Yung mga namimiss nyo, kagaya halimbawa na matay o nawala na talaga, kinuha na ni Lord yung mga mahal mo sa buhay, na gusto mo kasama mo pa rin sa pagpasko, di ba? Pag Pasko talaga, di ba, na nakakaiyak, ano? Tama. Lalo na yung pag tumunog na 25 na, ang feeling mo, sana nandito si nanay, sana nandito si tatay, kasi kami, Mark, ulilan lubos na kami. Kaya nakakamiss. Tuwing Pasko talaga ginagawa, after ko magsimba, magdadasal, kakain ng kote. Pagdating ko sa kwarto, umiiyak ako lagi, swear. Ayan, nagtaas na ako ng kanan, swear. Pero bago ating awitin, hindi, eto na. Mag-commercial break muna tayo. Magko-commercial break muna tayo bago ating music ng Pasko. Go! Tumpak na oras, 11:17. Jacinto Color, steel roofing, you can be sure it's durable. Jacinto Style. Jacinto Color, steel roofing, high quality, quick delivery. Check out Jacinto Style and other roofing profiles of Jacinto Color. Guaranteed 5-day delivery. Call 921-4444 or email us admin@jacintocolor.com. Quick delivery. Jacinto Style. Or you may text 0917-875-1867. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumarab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Tri-Media Pro Incorporated. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mojo Sandals. Mojo Sandals, gawa sa Pilipinas. Sa mga nais mag-distributor, tumawag sa numero 871-8725 o kumonect sa kanilang Facebook. Mojo Sandals. Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang syalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Syalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Syalala and Friends. Dito lang sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network.
Shalala kasama ang hang na si Mark Canlas. We're back po ni Mark Canlas dito sa Shalala and Friends. Ayan, yung countdown natin mamaya ha, after this song. Eto po, ang dami ng version nitong kantang ito. Umawit na, may version nito si JR Shabok, si Aiza Sigera, Jessa Zaragoza, Karil, Sara Geronimo, Sharon Cuneta, even Rico J. Puno. Wow. Ang daming version ni ito. May mga grupo pa. Pero this time yung pinili ko, tinanong ako ni Jim kung kanino. Sabi ko, bigandaan natin yung original singer nito na si Susan Puentes. Ito po ang awitin para po sa inyong lahat. Ngayong magpapasko ang Miss Kita tuwing Christmas. Music. Disyembre ko ay malungkot pagkat miss kita. Anumang pilit kong magsaya, miss kita kung Christmas. Kahit nasaan ako, papaling-paling ng tingin, walang tulad mo.
Ito nasabi natin. Ay! At ito ang ating countdown. Alam mo ba, Mark, at mga nakikinig dito sa DZRJ 810, we only have 51 days, 12 hours, 34 minutes, and 52 seconds before Christmas. Wow, Galing galing ba? Sige, palakpakan nyo. Yeah. Miss kita for Christmas. Ay, di ba? O, ninanamnam kanina ni Mark ang kanta. Naiiyak-iyak na ako eh. Oo ba? So, siya, dapat mo nang namin. Dahil yung isa nating kapatid dito na anchor, si Ima Castro, may version din yan. Oo. Hindi natin napakanta sa susunod. Pagkanta natin yung version niya. May nag-text muna from Marvin Escapili ng 2937 Pilar Street, Manugit, Tondo, Manila. Ang dami kong sinasabi. Di ba nakapunta na kayo dito? Gusto ko pumunta dyan. Ang dami mga furnitures dyan. Mura. Naalala mo to? Ayan, okay. Hi po sa kumikinang parang diamante sa Wow! Ikaw na. Kagandahan at kaseksihan, Miss Shalala at Mala, Hollywood actor na Johnny Depp, ang kagwapuhan. Na si Kuya, pangalan? Hindi ko walang name. Walang name. Baka nabura ang name. Oo, baka si Kuya Jim. Hindi, Mark Canlas. Yeah, salamat. Pakibati pa mga kapitbahay namin. Ako mga kapitbahay. Sila Kuya, tapos si Willie at Ate Annabel. Kuya Willie yata at Ate Annabel. Sana ang gagawing gaganap na bagong Darna ay ang Angel Locsin ng TV5 na maganda rin ang katawan at mahusay umarte na si Miss Rich Azul. Thank you, God bless, solid listener. Oo, alam mo yung katawan ni alam mo, si Rich Azul, pag nakita niya na walang makeup, gandang-ganda ako sa batang yan. Talaga? Ang ganda niya. Yung kanyang dibdib, true lily. Oo. hindi yung thank you, Doc. Hindi yung thank you, Doc. Salamat, Doc. Oo, walang ganon. Truly yung kanyang bube. Yung kanyang bube. May nabasa ako nung isang araw. Si Liza Soberano yata. Naka-costume na siya ng Darna. Hindi, nilagay lang yun. Pero sabi nga ni OG Diaz na my friend, wala daw siyang alam pa. Hindi pa. Hindi. Wala pang wala pang kalinawan. Di ba lumabas pa yung name dati ni Kim Chu, ni Casey Concepcion. Ako na just for anything else, mas gusto ko si Casey. Concepcion kasi tumatumbling yung batang yun. Talaga. Tapos wala siyang takot mag-harness. Kaya 'di ba, ang naging problema pala talaga ni Angel yung harness, yung tumatumbling, 'di ba? Hindi niya kaya kaya. Hindi dati kasi sa GMA7, yun ang isa sa pinakamataas na rating, yung Darna ni Angel Locsin. Naaalala nyo Independence Day na ginawa sa Luneta? Talagang binayaran na malaki si Angel para lang magsuot ng Darna at umapir doon, naka-harness sa Luneta. Oo, nako, yung mga nakakaalam niya, i-text nyo sa akin. Talagang pati kami nagulat. Nandun kami, stop kami ng GMA7. Wala siyang takot. Naka-harness siya talaga. At di ba pag harness ka dito lang sa bewang yon, ganun lang yun, di ba? Pero in-stretch niya yung katawan niya, flat siya na parang lumilipad, palakpakan ng tao. Tapos umikot siya ng gano'n, inikot siya ng truck na malaki. Tapos binaba siya doon sa gitna. Ay, palakpakan na mga uta, parang ganito. Ayan. Kaya sa akin, kung hindi man gagaling si Angel Locsin, kay Angel pa rin bigay na. Pero kung talagang ayaw na ni Angel kasi sabi baka magka-problema sa kanyang tiyan at hindi na siya magkaanak. Kaya siguro ayaw na rin yun ni Luis Monsano. Kasi di ba baka hindi sila magkaanak. So, pwedeng ibigay. Ikaw, kanino mo gusto ibigay yung Darna? Wag na sa akin kasi ako unanimously ako ang gusto ng mga Dapat kasi ang Darna, 'di ba? Usually walang payat na payat, 'di ba? Para may laman. Ang payat lang na alam ko si Nanette Medved. Nag-Darna yun dati. Pero ngayon parang ayaw nila. Ayaw nila. Talaga ang dapat na Darna maganda, malusog. Hindi naman magaganda naman sila talaga lahat. Maganda. Even the late Tito Dolphy, 'di ba, nag-Darna kuno. Nag-Darna siya dati. Sharon Cuneta, nag-Darna 'yan. Si Regine Velasquez. Si Ate V. Si Ate V, tapos si
Ang unang-una talaga yan sila Rosa del Rosario, nag-Darna. So, yan. Ikaw, sino gusto mo maging Darna? Wag na ako, ha? si Jenny Lynn. Wow, in fairness. Maganda ang katawan eh. Narinig ko na rin yan. May Jenny Lynn na rin may gusto mag-Darna. So, kaya lang, nakabili ng rights sa ABS. Ay, yun lang. Pero ako, ang boto ko, Casey Concepcion. Casey, no? May dibdib, may katawan, at saka parang lalaki kumilos. Tumatumbling. Wow. Di ba alam mo, pa nagsishow siya, tumatumbling, tapos nag-i-split. Darna, di ba? Ang problema, sino ang ding? Dapat payat. Ang gusto kong ding, yung bata sa probinsyano, yung Onyok. Ang galing-galing ng batang yun. Yung mini Vong. Oo. Si Minnie Vong yung... pwede rin yun. Pero ang cute ngayon, kasi ang ding dati kay Darna, kasamahan lang nila sa baryo. Ganun lang yun. Hindi naman richie si Darna, di ba? Majirap lang siya. So, dapat ganun ang peg. Okay? So, tuloy-tuloy natin ang ating usapan. Di ba? Napisa natin kay Darna. At eto pa ang montik na maging Darna. Sino yan? Nag-costume siya ng Darna before. Wow. Eto. Ang sabi, kung ang Aldab sa tamang panahon, eto ayon sa ating mga kaibigan dito sa Abante Tonight Entertainment staff, yan, sila Jerry Olea, sila Gorgie Rula, Noel Ferrer, Alan Jones, marami sila dyan. Ayon sa kanila, tinapatan na ito. Yung tamang panahon, dinlagyan ng may aray sa tamang panahon. Dumating daw kahapon, araw ng mga patay, ang tamang panahon para kay Mahal. Totoo. Ikinasal na po ang 40-year-old na si Mahal. Noemi, pangalan? Noemi Tesorero sa totoong buhay. Ano pangasawa niya? 25-year-old na si Joby Herbio. Kahapon po ito, civil wedding sa Quezon City Hall. Kabilang sa ninang ang mang-aawit na si May Rivera ang nagpasikat ng kanta Aray. Ang kanilang honeymoon walang nakakaala. Sosyal. Ano masasabi? Ano masasabi mo rito? Si Mahal, 40 na siya. Tapos na pangasawa niya, 25 years old. Ano lang yung... Pero alam mo, ang dami ko nakikita dito, lalo sa ibang bansa. Di ba nagpapakasal sila sa kahit na maliit, di ba? Malaki yung babae, malaki yung lalaki. Ang dami kaya niyan. Alam mo kung talaga mahal naman nila isa't isa, di ba? Okay lang. Pero ano masasabi mo rito sa love life ni Mahal? Siguro yung lalaki, naghahanap siya ng hindi man loloko, hindi siya lolokohin, gusto niya makasama habang buhay, kaya nakita niya si Mahal. Ang ganda na. Ang ganda naman ang image ni Mahal. Hindi nga. Kasi sa akin, hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo eh. Yung gwapo mo na yan, tsaka hang. Before, ganun ako kasi parang wala pa ako sa tamang pag-iisip. Pero ngayon, mas na-realize ko na pag maganda ang girlfriend mo, makutis ang balat, syempre marami kang karibal dyan. Maraming nagkakagusto at hindi ka sure kapag may nagustuhan ng girlfriend mo na gano'n ang itsura, wala ka na. So, masasaktan ka lang. Mas gusto ko yung maganda yung panloob kahit anong klase pa siya sa panlabas na anyo. I love it. Basta mamahalin ako ng tapat. Ayan. Sabi ng mama ko yan. Ayan talaga. Ayan ganda naman ang pananaw sa buhay ni Mark. Hindi siya tumitingin sa panglabas na anyo. Ang tinitingnan niya sa loob. Sa loob so, ng bulsa. pina-check up mo ba siya? Sa loob ng bulsa, kinapa ko muna. Malaki. Madatong siya. Ibigin. Tama. Hindi. Meron mga lalaking ganyan. Uy, alam mo ba nowadays? Sabi nga nila, ito nabasa ko sa isang magazine. Alam mo, bumibili ko ng mga magazine kung saan-saan. Yung mga talagang gustong-gusto kong basahin. Alam mo ba may
meron akong collection ng Guinness Book of World Record. Meron ako niyan. Talaga? Yung 1,000 mahigit, 1.5. Binibili ko yan. Ang dami ko niyan. Binibigay ko ibang mga magazine pero hindi ko binibigay. Ayokong bigay yung mga ganon. So anyway, kaya ako maraming kaalaman ng konti sa mga ganito-ganito, di ba? Totoo ka, alam mo ba, nowadays daw, ang mga lalaking hunk, gusto nila yung simpleng babae na lang. Kasi, ang iniisip nila, sorry mga girls, nakapareho kong kagandahan, ha? Kasi ang feeling nila pag maganda, lakwatsera. Tama. Sakit sa Lagi ulo. na sa bar, sakit ng ulo. Pag natinignan ng gwapo at hunk, jumujoin, di ba? Hindi naman, huwag natin lahatin. Pero pumunta ka sa bar, ang dami babae, ang gaganda, di ba? Wala ka naman makitang swangit doon, di ba? Kung may swangit, best friend lang na maganda. Yes. Pinauupo na sila. Hindi naman hindi ko nilalahat, di ba? Pero pumunta ka sa mga bar, mga girly bar, ang gaganda ng mga batang babae nagsasayaw, no? So ngayon, yun nga, sabi daw po ng mga lalaki, kasi yung ex ko, gwapo, di ba? Pinakita ex ko na siya. Alam mo, ang gusto niya, mas may edad sa kanya. Oo, mas may edad sa kanya. Pero ayaw na ng mga 20 years. Kahit na mga 5 years, okay lang sa kanya. At ang naging jowa niya ngayon, ang matanda sa kanya ng 7 years. Okay naman sila. So, gwapo yun. Tapos nakita ko yung picture ng babae. Hindi naman siya kagandahan, pero mabait daw. Saka, isa pa, maayos sa magulang. May respeto sa magulang ng lalaki, magalang. Ikaw gusto mo rin ba yung may mga dapat pag dadali mo sa bahay, dapat ang respeto, no? Number 1 sa mga Pinoy talaga 'yan. Kailangan maging magalang talaga tayo. At saka respeto. Oo, respeto. Kasi ako, pag yung tito ko, pag yung pinsan ko magdadala ng girlfriend o boyfriend doon, tapos hindi man lang magbe-bless, hindi mag-o-opo, at saka ay kumain. My God, ayoko ng pasosyal. Ayoko ng food. Sociality. Pero mas maganda talaga, kilala mo yung parents niya, kilala niya yung parents. Tama. So dito kay Mahal, balikan natin. Nako, kainin niyo yung mga salita niyo, ibabato kay Mahal. Inggit lang kayo, diba? Dahil finally, kung totoo man ito, kinasal na po si Mahal. Gano'ng kataas yung lalaki? Aba, may kiss-kiss pa sila. Papakita ko sa'yo. Forever na yan. Forever. Kaya, eat your heart out, Aldab. Meron nang may aray. Nasaktan pa kaya si Mahal? May team song na sila. Sa tingin mo, nasaktan si Mahal? Depende. Sa mga sinasabi sa kanya, ha? Ako na may iniisip depende kung maganda yung sinasabi o masama, di ba? Kung masama, hindi masasaktan siya. Pero, depende na lang. Wag niya nang pansinin lahat ng mga pangungutya ng mga tao dyan sa paligid niya. Okay. Isnabin na. True. Okay, tapos ang susunod natin, eto, alam ko, galit na galit ka rin dito, ang laglag bala. Yes. May kinausap nga ako, sabi kong ganon. Baka kung pwede, sabi niya, na ang dami daw kasi nilang invitasyon ngayon sa iba't ibang radyo, nakaschedule sila. Hopefully next week, yung isang taga-airport, kakilala ko kasi na nag-aano doon na apektado daw lahat. Apektado lahat. Hindi lang yung mga piloto na nag-aano ng eroplano, hindi lang yung mga stewardess, hindi lang yung mga crew, lahat hanggang doon sa nagtutulak ng diba? Ayaw na sa kanila ayaw na sila magpahawak. Halimbawa, mama ko na magbubuo yung bag, ano ba tawag magtutulak. Bagger boys ba tawag sa ayaw na, sabi ko gano'n. Ma'am, ang kota pala nila, 50 pasahero a day. 50 ha? 50. Nalalaglagan nila ng bala? Hindi. 50 na bag ang dapat kota nila per day na mga tinutulungan nila magpasok ng mga maleta. Ngayon, ayaw na, di ba? Dahil nga natatakot. In-interview nga, lahat ng istasyon, 2, 5, 7, 4, 9, 13, kung saan 24, and everything. Lahat, ang sagot na ng mga babae, mga lalaki pumupunta sa ibang bansa, hindi man ho kami, naaawa po kami sa kanila, pero nandun pa rin yung takot. Oo, tama. Ikaw, ano ang ano mo dito,
ang say mo rito sa ganitong laglag bala? Lahat ng nagtatrabaho ng maliit lang, naaapektuhan na din dahil dito sa laglag bala. Sa airport po ito. Okay, Mark. May ano yan eh. Siguradong may malaking tao na nag-uutos dyan. Wow. Oo. Gusto ko yun. May malaking tao. Mataas ang katungkulan. Bakit nasa 7th floor ba siya nakita? Hindi, nasa 72 Ay, 72 floor. Doon na siya sa helipad. Sa helipad. Siyempre, ano yan, parang dagdag kita nila yan na pag nakotongan nila mga pasahero na pupunta sa ibang bansa o kahit dito lang sa atin, di ba? Napaka-unfair nila na gagawin nila yung sa kapwa nila. Hindi lang Pilipino, mga foreigner. Lalo na yung nabasa ko, yung 65 years old na nilagyan ng tanimbala nga. Oo. Alam mo doon yung sa 65 years old na lola, nakatali daw eh. Nakatali tapos yung? Hindi daw mabuksan yung bag. Oo. Tapos parang sinira pa yung bag, nakita doon. Pero hindi natin alam kung ito'y ginawang anting-anting. Kasi yung word, di ba? Actually, meron ako noon. Ay, ginopon ko na. Baka may makita pa ng mga pamangkin ko, mga kapatid ko, isuot, di ba? Wana, sinopon ko na siya talaga. Mahirap na eh. Alam mo ba, may necklace ako na bala, pero fake. Ang gaang eh. Ginawa lang siya. Ay, wako na siya wear. Baka mamaya ako'y mapagbintangan. Di ba yung iba? Mahirap na. Lalagay dito sa may bewang tinatali. Kasi iba mayayabang, di ba? Pero balik natin 65 years old. Oo, nagwawala. Medyo na sabi ko ano ba ito? Pero iba ito ha, iba dun sa OFW na 10 years siya labas. Pero siya napalabas na, nag-bail yung mga anak, di ba? Yung kahapon yung 65 years old na lola. Bakit daw hindi mabuksan yung 65 years old nga po yun eh. Pagbubukasin yung gano'n na ang hirap-hirap. Pag sinabing laglag bala, kahit na po saan nyo ilagay yun eh. Kayo ho ang humahawak ng bag. Tama. Kami lang ho yung pumapasok na bit-bit yung bag namin. Pero pag nasa loob na po kami at nirende na natin, chinek in na natin everything, hindi na ho namin alam kung ano nangyayari sa bag, di ba? Tama. Kaya paglabas, ano to ba yung bala? Wala ho kaming tinuturo kung sino man. Yes. So, ano ang dapat proper way o discipline na gagawin sa airport, Mark? Yun nga, dapat nilang mas damihan pa yung mga CCTV camera nila. Camera, very good. Tapos yung mga suriin nila yung mga staff nila na paano bang sabihin yun? Dapat ito tinitrain ng mabuti, tsaka alamin yung background. Yung rule, yung background, rules and regulations. Tama. At saka dapat kasi ako naman, napupuna ko dito sa airport. Ako naman, wala naman ako na masyado sa airport kasi ayoko yung pinapadaan ako sa VIP. Hindi kasi ako VIP. Ako, sorry ha. May mga artista ho talagang dinadaan sa VIP, mga politicians. Sa nangyayaring laglag bala ngayon, wala na hong ganon. Dapat lang. Tama. Dapat, di ba? Dapat. Wala ho, papilahin nyo lahat yan. Kami din ho ay tao, kumakain ng 3 beses ang araw. Wag niya ho natin piliin, senador ako congressman ako, presidente ko, wala na hong ganon. Ipila nyo lahat. Maging patas po tayo. Kasi anong nangyayari? Bakit ang nalalaglang na bala? Mamamayang walang pakialam, walang alam sa walang alam. Diba? Sabihin na natin na talagang katrabaho na lang simple. Bakit sila ang laging nalalagyan ng bala? O bakit hindi nyo papilahin yung mga pinisting mga na dyan, di ba? Tsaka nyo laglagan ng bala. Oo. Sila ang laglagan dyan. Marami silang pera. Hindi. Kasi yung mga pangkaraniwang tao, pupunta lang ng probinsya, uuwi sa magulang, baka may namatay, o kailangan ng pera, o OFW, o magbabakasyon yung pamilya na nakapila. Samantalang ito pupunta lang, mamimili lang sa Hong Kong. VIP. Paglabas, ganun din. Diretso. I-check mo, Mark. May nabalitaan ka bang, as of today, sabi sa matagal na pala itong laglag bala na ito. Ngayon lang pumutok. 500 na daw pala ang nangyayaring ganitong kaso. Nabiktima nila. Pero lumabas na ngayon dahil doon sa batang Phil Ame, yung preacher, yung reporter. yung gwapo, preacher siya. Tapos pati nanay, 'di ba?
hindi naman nila napatunayan na may bala. Mm. Meron talagang naglalagay. Meron talaga umaamin din naman. Pero ngayon, pansinin nyo, bakit pangkaraniwang tao ang lagi nagkakaroon ng kaso na ganyan? Diba? Yung kaso na laglag bala. Ibigay nyo kaya doon sa mga binibigay nyo sa VIP. Ako, gusto ko yung ganon. Sige nga, siguraduhin yung lagyan nyo yan. Mas malaki kaso kasi lalaban yon, di ba? Para fair sa atin lahat kasi nga nagbabayad din kami ng airfare, di ba? Kung magkano binabayad nila, nagbi-business Ganun ka sila, din. nadagdagan sila. Pero pareho rin kami ng eroplanong sakay. Tama. Ako ganun lang kasi kawawa naman yung mga pangkaraniwang tao na OFW, na isang lola, isang tatay, na inuwi lang yung bata, tapos biglang lalagyan nyo ng bala. Naku, day, diba? Hindi pati na yung fair. Green card holder, diba? Pabalik-balik na lang siya. Tapos bigla magugulat siya, may bala sa niya. To be fair, kasi kawawa naman po kaming pangkaraniwang tao. Bakit kami nang kami? Di ba tayo, Mark? Bakit tayo na lang? Bakit hindi nyo yung mga politiko? Alam mo, ito, sana marinig ito dito sa NAIA sa atin, di ba? Sa International Airport. Fair na yung pangyayari. Sige, yung presidente, okay yan. Yung vice president. Pero from the senators down, pati mga barangay captain, pinalalagay nyo sa VIP. Wag na. Para magkalabasan na kung sino talaga may dalang bala. Para magkalabasan. Iya sila kasi may dala silang baril. Yes, Pustahan tayo dyan. Diba? Sige nga. Sino yung nagsalita ngayon na dapat pares? Wag lang yung pangkaraniwang tao yung kinakawawa nyo lagi. Diba? Ano naman mangyayari sa buhay namin? Ang dami ko sinabi, Mark. Dagdagan mo nga. Tsaka yung mga sumisikat na tayo sa ibang bansa dahil sa mga kagagawan ng mga laglag bala na yan. Sikat na tayo buong mundo. Diba? Ano na? Bumababa? Ano bumababa? Yung voice ko daw masyadong bumababa. mataas. Akala ko bumababa. Sa taas ng energy ko. Bumababa, boss. Sige, Mark, lakas lang. Yun nga, sumisikat tayo sa ibang bansa. 'Di ba? Dahil sa mga na post sa mga social media. Lahat. Siyempre, maraming nakakabasa dyan. Tapos, yung mga foreigners pa. Lahat na nabibiktima nila. Alam mo, sinasabi nga nila worse yung ating airport. Ngayon mas worse dahil sa laglag bala. Alam mo, pagpe-pray na lang natin, sana mahuli na talaga yung may kagagawan yan. Tama yun. Ako lang, nagiging kawawa yung pangkaraniwang tao. To be fair with everybody, lahat nang pumapasok sa airport, idaan nyo dyan. Abay, eto pa. Papaplastic mo yung maleta mo, 160? Aba, yung plastic na yung 100 lang, yung ganun kapal. Tapos pagdating 160, pinagkabuhayan nyo na lang. Ano ba yan? Pwede naman dapat libre na lang yun, no? 160. Hello. Diba? Bibili ako na yung garbage bag. Hindi, yung iba talaga. Sinusulatan, parang awa nyo na. Meron yung babae, parang awa nyo na po. Para sa anak ko ito magtatrabaho sa Japan. Please lang, hanap buhay po ang hanap ng ang gagawin ng anak ko doon. Huwag nyo pong taniman ng bala. Nakalagay ganun talaga. Kita nyo yan? Nako, marami pa tayong itatanim. Marami pa tayong itatanim. Hindi bala. Diba? Tatanim sa utak ninyo kung ano talaga ang dapat nating gawin. Hindi ho ako galit. Maganda lang po ako talaga, diba? Papaliwanag lang. Yes. Magta-time check muna tayo, Mark. Tumpak na oras. Alas 11:48 na po. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang Shalala. Shalala ng buhay niyo. Now na, Shalala and Friends. Ang nag-iisang Shalala ng buhay niyo. Ang pinakamagandang Shalala ng buhay niyo. Nagbabalik po kami ni Mark dito sa Shalala and Friends. Nako, again po, bisitahan nyo aming website na 8trymedia.com. Puntahan ng broadcast live link po natin. Ang baba ng com. 8trymedia.com.
Kong. Yung pa rin. Kong. Ang Kam. Ang broadcast live link po natin, atrimedia.com/broadcast din live para masubaybayan ang aming live streaming ng aming mga programa. Makikita din po ang mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Pati na din sa ating mga contacts sa text line 0977-342-1644. At ang ating hot na line 412-0288. Okay, so yung mga nagtatanong naman sa barangay, abangan nyo, this week meron po kami and next week madami na naman, di ba? Yes. Medyo may inaayos lang kami. Pandagdag, di ba? Pandagdag. O tapusin na natin, sabi ko nga kay Mark, alam mo Mark, kaya siguro yung mga matataas ang posisyon, may posisyon, mga VIP, natatakot silang taniman kasi kakasa. Diba? Oo. Dito kumakasa tayo, nagmumukhang kaawa-awa lang kasi parang araw-araw na lang sa ginawa ng Diyos, tanging mga pangkaraniwang tao ang tinataniman ng bala. No? Tama. I-share nyo naman sa meron. I-share nyo sa meron. Na sila nga ho, pinapaligtas nyo kahit may dala silang bala. Ay, baril pala. At tapos na yan, Mark. Ayoko na siya. Ayoko na Magbarilan siya. Magbarilan na tayo. Congratulations sa album ni Alden Richard dahil ito'y platinum na. As in double platinum. Hindi pa nilalabas. Platinum na. Oo, may ganyan di ba? Pati si Catherine Bernardo tsaka si si Daniel Padilla, first day pa lang gold na. O ngayon, si Alden Richard naman ng GMA7, di ba? Ay, ikaw ayoko ni ito. Yung Arab costume ni Tito Soto tsaka ni Tito Joey de Leon. Ay, wag na po. Medyo malalim ang issue na ito, di ba? Okay. Baka madali tayo sa ayoko. Sorry po. Hindi na namin ita-topic. Wag mo ko i-text ng i-text. Ayoko ng friend ko, pangalan niya. Ay, ayoko, matatawa ka dito sa pangalan nito. So anyway, kahapon sinabi ko po na si Alden Richard, na si JM de Guzman ay okay naman daw doon, kung saan man siya na ngayon. Kasi nagpo-post siya sa Instagram ng picture niya. Diba? May picture siya kasi alam mo naman siguro ito, diba? Nawindang na naman ang buhay ni JM. Hindi natin alam kung kanino nangyari to dahil baka Jessie Minjola na hindi nagsasalita. Ayaw niya i-comment agad doon. Tapos may issue pa na nabuntis si Jessie Minjola na sabi ni Jessie, hindi. Tingnan niyo ang tiyanena ko. Siyempre, baka wala pa yan. Baka dugo pala siya. Baka dugo pa lang siya. Pinagdudahan ko rin. So nawala na naman sa TV at pelikula si JM de Guzman. Pinalitan na siya ni Echo doon sa movie niya with Jenny Lynn Mercado para sa MMFF. Sayang. That's sayang number 1. Sayang number 2, tinanggal na din siya sa All of Me ng ABS-CBN, yung soap opera nila. Pinalitan na rin siya ni Sam Milby. Diba? Ay, hindi pala. May iba pala. Si Sam Milby pala doon sa Cara, yung something. Hindi Cara Cruz. Basta Doble Cara. Doble Cara. Julia Mondel. Doble Cara, di pala Cara. Doble Cara. May pelikula kasi dati, Cara y Cruz. Anyway, etong issue kay JM. Mukhang, hindi mukhang artista. Dahil post siya sa Instagram, nagpagupit siya ng hair, payat siya. Pero sabi niya, maayos na daw siya, at okay naman daw siya, mahilig daw siya maglinis. Maglinis ng bahay. Kwarto niya. Hindi, kwarto niya. Kwarto. Kasi diba, sabihin na natin, baka nasa rehab siya ulit, diba? So yun, na po natin, spare na lang natin ito si JM, baka tumino na ulit. Pero sana yung pagtino niya, dire-diretso na. Ikaw ba masisira ang buhay mo dahil sa isang babae? Hindi. Na halimbawa, pagkaganda-ganda, pinatawad ka na, itong babae nabalita ang nagda-drugs ka na naman, windang ka na naman. Hindi ko sinasabi si JM to ha. Halimbawa, yung lalaki nagda-drugs o kaya magnanakaw, babaero. Ikaw ba pag halimbawa, magaganunin mo ba ang babaeng mahal mo? Hindi, syempre. At depende na lang yun kung
kung ano talaga yung nagawa nung lalaki. At saka nung babae. Tsaka nung babae. Baka naman itong babae, mahilig sa ibang boys. Yes. Magagawa mo yon, di ba? Mm-mm. Pero ikaw ba, pwede ka manakit ng babae? Hindi. Ay halimbawa, nahuli mo on the spot, halimbawa, ang iyong girlfriend, nakikipag-kissing-kissing sa isang boylet. Ano magagawa mo? Yari yung lalaki sa akin. Ako, papalakpakan ko sila. Bravo! Alam mo ko bakit? Bakit? Lalaki pala talaga yung boyfriend ko. Ay! Kaya ako ang mararamdaman ko, namasa ako. Namasa ang aking mata. Naluha ako. Naluha ako, So, ayan. Nako, yung late na pasok ni Kuya Germs namin sa Walang Tulugan. Hayaan nyo na po, kaya nga po walang tulugan. Ayan. Siya. Ikaw, ano balita po sa inyo, Mark? Meron ka pang alam na iyong balita? Ay, teka, si Eric Pineda, happy birthday din po. Ay, aba naman, si Eric Pineda, ang magaling na gumagawa ng mga outfit. Ayan, di ba? Eto naman, The Concert King rocks the palace. Concert po ito ni Martin Rivera sa Palacio de Maynila sa Rojas Boulevard, Malate, Manila sa November 13. Wow. Aba naman. Dire-diretso na daw ng rehearsal si Martin pagkagaling niya ng Amerika. Social. In fairness, Martin Rivera, gusto ko yan ba? Kahit alam mo saan ako nagpupunta niya, kilala ko. Shalala! Sumisigaw ang ingay niya. Nung birthday nga ni Kuya, sabi niya, ito natuwa ako, sabi ni Martin. Pumunta ako, hindi magpo-promote. I'm here to greet Kuya Germs sa happy birthday. Sweet, diba? Ikaw ba may nanood kaya ako noon. Birthday, na yan. Na naka K and G. Na hindi niyo malaman ng jowa mo kung ano ibig sabihin ng K at G. Yeah. Oo. Anong alam mo doon sa K? Kabaklaan ka. Hindi. KG stands for Germs. Kuya Germs. So, ayan. Sila Bea, John Lloyd at saka si Bea Alonso. Yung movie nila na sa November 25. Second Chance. Second Chance. Parang part 2 ito eh. So, pero yung may pelikulang ano ba ito? Ay Honor Thy Father. Kay John Lloyd Cruz, intended for Metro Manila Film Fest. Kasi 2 pelikula yung nag-back out. Kasi walaw yan eh. Pang-siyam yung pelikula ni John Lloyd, directed by Eric Mati. Dito siya nagpakalbo sa pelikulang ito. Sana pumasok kasi ang ganda-ganda rin ng pelikula. Kung nag-back out na yung 2, di pasok na yung kay pasok na yung kay John Lloyd. Ang nawiwindang lang ako, sabi, hindi nagagawa si Chris Aquino ng movie. Wala na daw si Mayor Herbert Bautista. Tapos, magbabayad na lang daw ng 1 million o less than 1 million na damage itong si Chris Aquino sa MFF committee. Pero may lumabas na itutuloy na naman daw and hold your brief kung sino ang papalit. Sino? Ang crush ko talaga for life, Derek Ramsey. Wow. Alam niya yon, crush na crush ko siya. Papalitan niya si Herbert daw. Si Mayor. Kung matutuloy ito kasi nung una hindi. Ngayon tutuloy na naman daw. So, knowing Chris Aquino, pag gusto. Pag ayaw, gusto pa rin. Pag ayaw, gusto pa rin. Pero hindi, diba? Totoo lang naman din yon. Kung alam niya naman makakakita at maganda yung proyekto, why not? Hindi ho kinakatakutan ni may Bebe Lab ng Alda with Bossing Vic Sote ay. Kung maganda ho ang proyekto ninyo, why not, diba? Malakas yun. Pero ang kinalulungkot ng mga sambayan ng press people, iisa lang ang entry ngayon ni Mother Lily, yung Haunted House. Dati yun, diba, 3, may Manu po. Yung Manu po, naging Manu po 5, diba? Ganon. Yung Shake, Rattle, and Roll niya, 15. Pero ngayon, diba? Haunted House naman. So, si Mother Lily ba, nagtipid? Si Mother Lily ba, walang datong? Ay, hindi. Maraming datong si Mother Lily. Ayan, diba?
Si Mother Lily ba ay napagod na sa kapuproduce? I doubt. Kasi nandiyan si Meme Monteverde, yung anak niya, na mahilig din mag-produce ng pelikula. So, ayan. Nako, ang dami ko sinasabi, di ba? Hindi mo malaman na ako'y winner sa pagdadaldal. O mamaya, pag-uusapan natin, ha? Bago tayo mag-commercial. Pag-uusapan natin, totoo ba ang mga diba, kino-question ng iba bakit daw ang daming tumatakbong artista para maging politiko. Pero ito ang lagi sinasabi ni Kuya Germ. Sinisino niya mga artista. Pero pa nagka-campaign kayo, nagbabayad kayo na mahal sa artista para i-endorse kayo. So, sino ang katiwa-tiwala? Kayo, ang mga artista. Yan po ang tatalakayan namin ni Mark Canla sa aming pagbabalik. Yes. Tumpak na oras, 12:00 na ng tanghali. Woo! Narito na ang maghahatid sa inyo ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang Shalala ng buhay niyo. Makinig at manalo dahil uulan ng pagpapala dito sa Shalala and Friends. Tutok na Lunes hanggang Biyernes. Siguradong bubuhos ang swerte tuwing 11:00 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali. Shalala and Friends. Dito lang sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. From Washington, this is VOA News. I'm Dave DeForest reporting Russia blames external source for plane crash in Egypt. Russian transportation officials say flight recorders recovered from the Russian jetliner that crashed Saturday in Egypt have sustained only minor damage and have undergone a preliminary inspection. The ministry statement came shortly after the charter airline company Metrojet cited external reasons for the crash after ruling out technical failure or human error. The surprise victory of President Recep Tayyip Erdogan's AKP party in Sunday's general election in Turkey has ended months of political uncertainty. Dorian Jones takes a look. Major challenges face President Erdogan's AKP party, including a sluggish economy, a resurgence in fighting with Kurdish rebels of the PKK, and the growing threat of the Islamic State. The president is also at odds with his Western allies over Syria and the deepening migrant crisis. With the president's AKP having a large parliamentary majority, the question that both political opponents and Turkey's allies are likely to be asking is how Erdogan will use his party's new mandate. Monday, the president gave a defiant message saying the world must respect the result. Dorian Jones, Istanbul. 4 Israelis were stabbed in separate attacks on Monday. 11 Israelis have been killed in Palestinian attacks so far. Most of them were stabbings. Somali militants from the Islamist group Al-Shabaab have ambushed government soldiers south of the Somali capital, killing more than a dozen military personnel. Militants say they also seized several military trucks in the ambush. The attack took place a day after the same group of extremists killed 12 people at a Mogadishu hotel. This is VOA News. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang Shalala. Shalala ng buhay niyo. Now na, Shalala and Friends. Ang nag-iisang Shalala ng buhay niyo. Ang pinakamagandang Shalala ng buhay niyo.
Bago ipapa natin balita, nagbabalik po kami ni Mark Canlas dito sa Shalala and ayan, eto na ang ating Sino ito? Sino siya? Blind item! Okay, dalawa ito. Pero yung sexy star, ano yan medyo luma na siya. Pero yumaman na siya. Sino ito? Yung sexy star. Ang blind item natin, yung nangutang. Ito. Sino itong gay comedian na medyo lango? Medyo lango. At saka parang siyang taong grasa. Taong grasa. Masama-sama ko. Diba? Na medyo lango siya. Wala siyang tulog, wala siyang kain. Pero inain siya. Eto, kinakatakutan naman ng mga friends. Itong gay comedian na to. Kinakatakutan na siya ng mga friends kasi palahingi na siya. Hindi pala utang, palahingi. Ako nga nahingian ni Give love ko lang. Alam ko naman di makakape. Eto ka. Merong sexy star na nagbabalik. Gusto mag-showbiz. Yung mama ng ate ko. Hindi ko alam kung saan niya nakuha. Na-side siya na itong gay comedian na ating dinadahu. Dahil alam mo ba? Alam mo ito, di ba? Ikaw nga na ganun ito And take note. Panot. Take note, panot. Nangutang siya agad ng worth 60,000. Kilala na niya noon, pero nung nakita niya, bakit nangutang agad? Alam naman lahat na walang pambayad. Pero ang alam ko dyan, Mark, hindi siya pinautang. Binigyan na lang siya. Siguro parang ang binigay yata sa kanya, mga 10,000 parang ganon. Pero nakakalungkot lang din, ano? Yan po ang ating... Sino ito? Sino siya? Blind item! Sino yan, Mark? Sino yan? Yung binablind. At may may first-hand experience din kami. Talaga? Yes. Ano nangyari? Yung meron siyang isang pinapag-fly siya sa ibang bansa para mag-show. Tapos nung nakapag-sign na yung lola mo, nag-sign na daw yung lola mo sa contract. Tapos pinakain pa daw galing sa sariling bulsa nung kumukuha. Tapos nag-sign na after 1 week. Sabi ni stand comedian na nasa isang company na yung ma-handle ang kanyang career. Nasa dun nga yung passport niya daw. Ayun, medyo nawala na yung Oo. Sayang. Ang galing pa naman niya, no? Yes. Sayang siya, sayang. Pero ito, hindi magiging sayang ang araw niya na ito, ha? Eto, winner kayo dito. Dahil ganito lang ang gagawin. Kayo po ba ay nakikinig dito sa DZRJ? 8 araw-araw. Pues, eto na isang pasasalamat namin sa inyo. Mag-text na inyong greetings o mensahe sa 0917-798-8910. Ulitin natin, 0917-798-8910. Huwag kakalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, address at magkaroon ng chance manalo na isang brand new Nextbook Android tablet. Makinig at manalo lang po sa himpilan ng bawat Pilipino, handog sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Lahat po na natatanggap namin, nililipon po namin, nilalagay namin sa isa. Bubunot po kami ng mga ng winner. Per week ba ito o per month, diba? Basta't may magandang mensahe po kayo. At nakikinig po dito sa aming ang aming DZRJ 810 ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Okay. From Rexdale, Malyarin, Binangawan ng Rizal, Shalala, kailan tatagal ang promo na binanggit mo kahapon at kailan ang raffle para sa pinamibigay na tablet? Baka di naman nasabi yan.
Nag-text ako kanina sa number na binigay para dun sa promo. Eto ha, klaro ito. Iniipon namin, di ba? Ang ibabalita ko sa inyo bukas kung monthly natin itong bubunutin, ha? Ang alam ko, meron kasi pinahawak na nila sa akin yung tablet, di ba? Dalawa pa yun. Wag kayo mag-alala. Yung lahat ho na sinasabi namin dito tungkol sa papremyo, totoo po yan. Yes. Rex Del Malyari, don't lose hope. Malay mo, mabunot tong name mo. Tama. Meron ko ng gift pang Christmas, di ba? Next book tab. Yes. Pero ikaw lagi, eto ha, thank you very much sa lahat ng mga nagte-text. Ikaw ba pag Christmas, meron kang Christmas gift sa sarili mo? Meron. Ikaw? Like last year, anong gift mo sa sarili mo? Bumili ako ng sapatos. Sapatos. Yes. Tsaka mga gamit. Kung anik-anik. Anik-anik. Pero ako kasi, enough na ako dyan sa bilibili ng mga damit, mga shoes. Kasi meron naman akong ka-ex-deal, di ba? Di ba? Yes. Ang bench. Social. May dikis pa ako. May Macbeth pa ako. Di ba? Thank you very much talaga. Ako ang namimigay. Yung mga hindi ko na sinusuot, pinamimigay ko. Hindi lang kasya sa'yo. Malaki katawan mo. Kung pwede lang sana, binigyan na kita. Dapat ngayon meron tayo mga ganyan, di ba? No? Kumbaga pakonsuelo. Oo, pakonsuelo sa sarili. Pero ito, may napanood ko kahapon tungkol naman sa Pinoy na baka papasok sa basketball league. Basahin mo nga. Ito yung anak ni Bobby Parks ba? Na dito na tumira, Pinay ang asawa nito. Sige ba? Babasahin ni Mark. Kaya sa X-Files yan. Bobby Ray Parks maglalaro na sa NBA D-League. Wow! D-League. Fairness. Sana, no? Sige, tuloy pa natin, Mark. Umaasa daw yung mga Pinoy fans ni Bobby Ray Parks na ang kauna-unahang local-born pala player na maglalaro sa NBA matapos hindi po ng siya Texas. Hindi siya PhilAm, di ba? Dito siya isinilang sa Pilipinas. Ang tatay niya lang Amerikano, pero dito niya namuhay. At Pinoy na rin si Bobby Parks. Ang nanay niya Pinay. Kaya dito na pinanganak yung si Ray Parks. Parang singer, di ba? Kaya born talaga siya. Pinoy na Pinoy ang dugo. Filipino citizen. Filipino citizen siya talaga. Okay, dagdag pa natin. Ito daw ay pinili siya sa Texas Legends. Sa Texas. Sa 2015 rookie draft sa D-League. Wow. So, rookie siya at kung makapasok siya the league dito. At ang alam ko, ipapasok siya sa Texas din. Sa Texas na basketball team. Ay, in fairness. Congratulations. Congratulations. Isang congratulations. Nung Sunday, nilabas na yung performance ng top 12 sa X4. Yung Fourth Impact, di ba? Ang balita ko ngayon, kasi nagtanggalan pasok pa ulit po ang Fourth Impact na Pinay na may magkakapatid. In fairness, ang dami natin dapat palakpakan ng mga Pinay dyan, di ba? Alam mo yung iba, yung mga choir, yung mga choral singer natin, na lumalabas sa ibang bansa, nananalo, di ba? Dapat yung pinapahalagahan. Yung mga WCO pa na mga singers, ang dami-dami niya dapat pinapalakpakan niya at binibigyan ng honor. Aside kay Manny Pacquiao, kay Manny Pacquiao, sports to sports Sabi ni Roach, yung kanyang coach. Si Coach Freddie Roach. Sabi, si Manny daw ang pipili na magiging kalaban. Wow. Diba? Sa boxing. Boxing ulit. Next year yan. Sino kayo makakalaban niya? Ay, hindi. Wag nangangagat. Kumakain ng tenga. Kumakain ng tenga yun. Sino may kalaban niya, kinagat niya sa tenga? Diba? Cannibal pala yung mama niya. At isa pa, mga bading, hold your bra, Tuloy na po ang Miss Universe 2015 sa December.
ang atin pong panglaban na beauty si Pia Wurtzbach ay sobra na sa pag-e-ensayo, pag-aaral ng paglalakad at nag-gym siya. Grabe ang kinakain niya daw, mga walang lasa. Fish, gulay, na puro pinakulo. Ay, hindi ko kayang kumain ng ganuan. Pero pinakita siya sa TV, ang sexy ni Pia Wurtzbach. Na siya ang magiging maid of honor sa kasal ni Pauline Luna at Vic Soto. Kita mo na, dami kong alam, di ba? Best friend siya ni Pauline Luna. Nalungkot lang ako kasi sinabihan ako ni Bossy, magiging bridesmaid ako. Nawala yung name ko, invited na lang daw ako. Bisita na lang daw ako. Bisita na lang daw ako. Oh. Pero yung kapatid ni Pauline, nakakalaro ko ng basketball. Sino? Ano pangalan? Nag-aaral yata matangkad. Ateneo. Maputi na gwapo. Medyo gwapo. Ay, naku, kailangan makilala ko yung Maganda Poleng. pa ang katawan. Poleng. Oo, Poleng. Pakilala mo sa akin ang Chupatenga mo, ha? O, bago ang lahat-lahat pa, magta-time check ulit tayo. Tumpak na oras, alas 12:15 na. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Trimedia Pro Incorporated. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 now. This is still a development. BBC Minute is world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. World in 60 seconds. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. When you think guitar, think RJ. At RJ Guitar Center, you can get the guitar of your dreams with the branches at Glorieta 2, Robinson's Galleria, Shopwise Cubao, SM North EDSA, SM Mall of Asia, SM Dasmariñas Cavite, SM Rosario Cavite, SM Mega Mall, SM South Mall, SM Furby, Market, SM City Davao, SM Sukat, and check out our new branches in SM San Mateo, SM Angono, and Isatan Recto. Call our hotline 585-7966 or text 0917-543-9439. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo ng Mojo Sandals. Mojo Sandals, gawa sa Pilipinas. Sa mga nais maging distributor, tumawag sa numero 871-8725 o kumunik sa kanilang Facebook, Mojo Sandals. Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang Shalala. Shalala ng buhay niyo. Now na, Shalala and Friends. Ang nag-iisang Shalala ng buhay niyo. Ang pinakamagandang Shalala ng buhay niyo. Nagbabalik kami ni Mark and Last dito sa Shalala and Friends. Ang friends natin, watch out. This week meron tayo dyan. Malalaman lang natin kung saan pupuntang barangay. Yes. Sila Mark and Friday. Last. Abangan Okay, ang issue na ito matagal na to. Pabalik-balik lang. Pero, hello. Eto kasi ibang mga politiko natin, sinisino nila ang kakayanan ng mga artista na tumatakbo. Diba? Hindi nila alam. Oo, hindi nila alam. Ang dami ho sa amin ang nakapag-aral. Ako po, nakapag-aral po ako sa Fiat University underboard accounting kasi ko. At least nakatapos ako, di ba? Pero hindi ako tatakbo. Hindi ko nga makuha tumakbo sa circle, tatakbo pa ako sa politiko. Hindi. Sabi nga ni Kuya Germs, lagi to, bakit laging ang center ng pag-uusapan nyo, lalo yung mga tumatakbong sa matataas na posisyon, bakit ang mga artista, bakit lumalaban ng ganyan? Puro acting lang yan. Gagawin lang niyang comedy, action, drama, ang politika. Hindi po. Ano ang stand mo dyan, Mark? Ano yan advantage na ng mga mga tumatakbong artista. Oo. Kasi sikat na sila, may pangalan. Kaya medyo lugi ng konti ang mga
yung ibang walang masyadong name. So, dapat gumawa kayo ng sarili yung gimmick. Tumambling kaya ng 3 beses araw-araw sa EDSA. Kung hindi kayo mapansin, Pero hindi, di ba? Ang dami nyo na pong nailuklok, dami na natin nailuklok ng mga artistang naging presidente pa, yung iba tumaas pa ang posisyon. Ang dami senador, mayor, vice mayor, congressman, governor, board members, councilor, barangay captain, lahat yan, di ba? Pero ito ang tanong. Ito din ang tinatanong ng iba. Bakit pag-campaign ninyo, kailangang may artista? Ikaw, sa tingin mo, bakit kailangan ng mga politiko nagka-campaign, yung malaking campaign nila ng artista, Mark? Number 1, syempre, para maraming tao dyan. Yes! Ang galing ni Mark! Palakpakan natin si Mark, syempre. Pandami ng tao yun! Ano pala? Syempre, lahat naman ng tao gusto nakakakita ng artista. Ayan! Very good ulit si Mark. Ay nako, Diyos ko, nakakaloka. Pero eto, totoo yung sinabi ni Mark. Pag may artista po sa stage, punong-puno kayo, lalo na pag sikat. At saka yung mga tao, pagdating doon, ay, kilala siya. Pero sana may dala siyang artista, no? Ganon. Nakita mo ang ginagawa nila, ang mga artista, dinudulo nila. Para hindi sila iwan. Oo. Ako, madalas ako nag-host ako ng mga ganyan. Actually, ang dami kong mga inquiry ngayon. Hindi ko alam paano ko hati-hatiin ang sarili ko. May iba't ibang lugar pa. Ako bilang nakikilala naman ako. Alam mo, tanong sa akin ng isang tatakbo. Hindi na natin sabihin ko anong posisyon. Sabi niya, oy, kunin niyo si Shalala. Bakit? Kilala yun, di ba? Tsaka may radyo yun, may TV yun. Tsaka magaling siya magano. Yung mga ganun tipo. So, honor naman din sa akin yon. Pero pag kami, medyo barya-barya lang ang bayaran. Pero sasabihin nila, ang dami-dami naman nito. So, binibilang ko, okay rin naman, basta't malapit. Pero pag malayo, nagpapadagdag ako. Eto ka. Ang daming kumukuha ng serbisyo ng Aldab. As in, may 100 million, may 200 million gustong i-endorse lang ang politika sa mataas na posisyon. Pero ito ang stand. Pero ang feeling ko hindi naman din dito ang Itbulaga, di ba? Kaya lang mahihirapan din sila. Nakaharap ng telebisyon tapos ikaw ang nag-i-endorse, di ba? Siyempre makikita, teka lang. Pag nakimukha nito na nag-i-endorse kasi gagamitin yan sa telebisyon. Kasama ng commercial nila, di ba? Nang pag-i-endorse sa commercial. Kasama yan sa mga rally nila, di ba? Kasama yan sa lahat kahit nasaan pumunta si politiko. Wag na lang sa CR, di ba? Kahit nasaan isasama yan. So, pag ikaw mismo, kagaya ng Itbulaga, nakapokus sa'yo. Siyempre, tingnan mo tao, ay, ini-endorse niya si ganon, di ba? So, para magiging question yun. Kaya ang stand po dito ni Alden Richard, ng kanyang manager at kusina man sa paligid niya, kahit na daw po bayaran siya ng 200 million, hindi siya magi-endorse ng politiko. Pero kung kami yan, okay lang. Kasi hindi kami regular naman din na regular ako sa Walang Tulugan. Tsaka syempre dito sa DCRJ 8. Kaya lang may question pa rin yan yung mga boss mo. Teka, si Shalala nag-endorse ng ganyan, nakikita sa ganon. Kaya ako minsan, di ba, sinasabi ko na lang, meron akong campaign. Hindi ko na mini-mention kung sino. Mahirap na, di ba? So, may ganun di ba masakit din sa tao nagpapasweldo sa'yo na nag-i-endorse ka na hindi nila kaibigan, hindi nila kamag-anak or something. Kaya yan ang hirap. Pero alam mo ba dati, ang lalaki na mga binabayad dyan kila Daniel Padilla, Catherine Bernardo. Dati yan, di ba? Tumanggap sila hanggang sa parang naano na yung ABS. Nagsabi sila na walang artistang kontrata ng ABS na mag-i-endorse ng politika. Same thing with GMA7. Dapat naman talaga. Kaya lang, ang sabi ng ibang mga artista,
Dito lang po kami kikita ng malaki. Buti na lang kami hindi masyadong sikat, Mark. Pwede. Pero yung mga halimbawa may mga name, di ba? Sayang kasi, kagaya yung si Alden. Diyos ko, kung pwede lang, bawat isang halimbawa, yung 100 million spread out yun eh. Mga campaign pa yun eh. Pupunta sa mga probinsya, babahay-bahay pa yun eh. So, malaki pa rin, di ba? So, kaya lang, hanggang kailan yung politika, hanggang kailan ang Itbulaga. Yun ang nagpasikat sa kanya. Si Daniel Padilla dati, nag-endorse lang yun sa tsuhin niya. Kasi tsuhin, walang bayad. Yung mga ganon pwede. Pero hindi lagi. Mahirap yun eh. Parang si Ay de las Alas dati, nag-ano ng isang politiko, kaibigan niya din kasi. Pero hindi masyado na publicize. Pero nakita lang doon sa Instagram, sa Facebook, na si Ay. Pero wala ang feeling, hindi naman nagpabayad daw si Ay doon kasi kaibigan niya. At alam niya naman daw na tutulong yon. Nanalo naman eh. Ang dami kasi ngayong artista, hindi na namin i-mention kasi, 'di ba? Meron din malapit sa akin, 'di ba? May malapit halimbawa kay Mark Canlas, may malapit kay ganon. Kaya wala na lang pong sabihan. Wag na lating na, hoy, kakampaign ko si Chubanes. Dapat wala nang ganon, 'di ba? Para sinampal mo na may mga pinagtatrabahuhan mo sa radyo, sa TV, sa newspaper, isa pa 'yon, 'di ba? Kasi ngayon, ang mga politika talagang dumidikit talaga sa artista. Tama. Si Alden daw. Dinaig pa niya si... Sino? Sara Geronimo. Oo, si Sara kasi ngayon hindi na rin nag-endorse, ewan ko. Hindi kasi si Sara, ang laki din ng bahay. Si Coco Martin dati, di ba, nag-endorse ng sabi malaki, yung kay Pinoy. Hindi ko lang alam, pero alam ko, meron silang kasunduan yata gagawa ng pelikula, tutulong sa mahihirap. Ang ganon, pero hindi ko rin alam kung magkano. Hindi mo lang ako naabutan kasi. Kung nabigyan ako doon, di ipupush ko. Wala naman eh. Walang inabuti. Kapag inabutan. Thank you. Pag hindi ka inabutan. Goodbye. Okay, I love it. Pero ako hindi ako nanghihingi. Swear. Ako nga, isa kong kaibigan. Barangay captain lang yung kinampaign ko. Sabi ko, bakla, kapag hindi ka nanalo rito, mandak. Sabi ng mga utaw, boboto ka namin, syalala, hindi kaibigan mo. Sabi ba naman gano'n sa, uy, wag naman kayo masamang, ganyan. Hindi siya nanalo. Yun. Ang gusto nila kasi ako'y tatakbo. Hindi ka naman lugar yun. Pero kahit na lugar ko, ayoko! Pero sinabi na sa'yo na ikaw siya takbo ka. Ang dami nagsasabi, ayaw! Ayaw. Pero yung iba, sinasabi ayaw, magugulat ka, nandiyan na, diba? At saka ngayon, lahat ng politiko, ang babait na, Sobrang babait na, tsaka bow sila sa'yo. Lalo na pag ikaw ay nagsusulat sa dyaryo, sa mga broadsheet. Lalo na pag ikaw ay commentator sa radyo, nakikita ka sa TV, yun na. Kaya bow sila sa inyong lahat. Nako, speaking of bow, bako kami mag-bow. Ako, papasalamatan ka, Mark? Yes, maraming salamat sa mga nakinig sa atin ngayon, mga listeners natin, mga viewers natin sa ating live link. Yes, maraming salamat po at magparinigan po tayo bukas. And abangan nyo po ako sa Barangay pupunta sila Mark this Friday o Friday. Thursday. Basta abangan po natin. Mamimigay tayo ng sandals, yung Mojos, diba? So marami pa po. Pati po yung sabon. At parang magiging mini concert. Mini concert? Kakanta ka? Pwede. Kakanta tayo. Sige, pakantahin na natin kaibigan yan. Na sila, maraming salamat po sa inyo lahat nakinig po sa amin. Again, yung mga gusto ng sumasali sa contest, kukunin po lahat namin yon. Kukunin po number nyo, yun yung address, yung full name, tapos iraraffle natin yon. Ganun po yun, ha? Lahat po naman kasi yan talaga raffle. Basta may magandang mensahe. Tama. Yan ang pinakamaganda. Greetings and mensahe. At lagi po kayo nakikinig dito sa DZRJ 8:10 AM ng 8 Media Broadcasting Network. Maraming salamat po sa inyo lahat.
Ako po ang napakaganda, napaka-sexy, almost perfect. Yes. Pang Miss Universe ang beauty, ang haba, no? Tama. Na si Miss Shalala, kasama si Hunk ng bayan. O, di ba? Di mo kinaya yon, Mark. Baby G kan last. ng bayan ka lang, ako mundo. Ako Universe. mundo. Beautiful universe. Maraming salamat po at sinamahan niyo po kami dito sa ating Shalala and Friends. Susunod na po si Miguel Hill sa ating fresh na balita sa tanghali. Bye-bye! Woo! Happy listening! Narito na ang maghahatid ng limpak-limpak na papremyo at sangkaterbang kasiyahan, ang nag-iisang Shalala. Shalala ng buhay niyo. Now na, Shalala and Friends. Hey, Trimedia Bro.